How to cut mid-trim haircut. For today's video mga kasipag, magupit na naman tayo ng mid-trim haircut. Gumamit agad ako na number 3 paikot mga kasipag para mabilis. Pwede rin gunting, pero mas madali gamitin yung razor mga kasipag. At ma-perfect yung haba niya mga kasipag. Kung hindi naman masyado mahaba ay pwede natin gamitan mga kasipag ng guard. Kagaya na lang ito ng mid-trim. Ginamitan ko kagad siya mga kasipag ng number 3 paikot sa bandang gitna. Huwag mo nang isagad masyado sa taas. Yun po yun mga kasipag. Kasi yung sa taas yan, ang purpose ko dyan ay tirahe ko na siya ng pang 4 mga kasipag. Number 4 lever guard para mabilis mga kasipag. Yung pinakataas niya paikot. Tapos ang pinakababa nito mga kasipag ay tinira ko siya ng dos na naka-open lever o nakalabas yung kanyang lever na may 2 guard, pitik-pitik lang mga kasipag. At yung bandang patilya ay tinira ko na siya ng dos pa rin, pero naka close yung kanyang lever guard o hindi siya nakalabas. Tapos yung pinakababa pa niya mga kasipag, tinira ko siya ng number 1 na naka-open yung lever guard sa patilya niya. Nilalaro ko siya ng 1 na naka-open yung kanyang lever guard sa pinakababa na yun, kasi trim yung ano natin mga kasipag para maganda yung pagkano niya. Trim, balance, yun po yun mga kasipag. Yan, ganyan lang mga kasipag, hagod lang naghagod. Panatili lang magaan yung ating kamay po yung mga kasipag. Ito yung vlog ko ngayon mga kasipag kasi wala akong mai-vlog mga kasipag, kaya pinavlog ko na lang mga kasipag yung aking ibang skill sa paggugupit. Yun po yun mga kasipag. Tapusin mo lang panoorin tong video na to mga kasipag, dahil mayroon akong ikukwento mga kasipag din na aking karanasan sa buhay mga kasipag. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa nakilala sa akin, sa bago pa lang nanood ng aking video, ako nga pala si Diosdado Alaman, isang OFW o dating OFW. Umuwi ako noong December 6, 2024. Mag 2025 na rin siya. Pabalik pa sana ako pero mayroon akong inisikasong problema kaya hindi mo na ako bumalik. Tinawagan ako ng aming agency pero nagpaalam ako sa kanila na mayroon akong inisikaso na mahalaga. Yun po yung mga kasipag. Kaya ngayon nag-back to zero ako mga kasipag sa pag-apply. Babalik pa rin ako mga kasipag sa pagiging OFW dahil hindi pa naman talaga ako for good na OFW eh. At saka wala pa akong negosyo dito sa Pilipinas na may income na sustainable. Kaya kung ikaw isang OFW at gusto mo na mag-for good, siguraduhin muna na mayroon kang sustainable na income dito sa Pilipinas. O mayroon kang ipon na nagbibigay siya ng peace of mind kung takot ka magnegosyo. Gaya ng mga binahagi ko mga kasipag na nagbigay sa atin ng peace of mind, yung hulugan natin yung ating emergency fund, yung ating savings fund, at saka yung ating retirement fund. Yun po yun mga kasipag para pag edad natin ng 60, magkaroon tayo ng payapa sa pag-iisip. Yun po yun mga kasipag. Habang maaga pa, kailangan talaga nating hulugan yung tatlong mga kasipag. Ayan na mga kasipag, tinira ko na siya mga kasipag ng number 1 lever guard na naka-open mga kasipag. Nilalaro ko siya sa patilya niya para lalong gaganda pati yung mga gilid niya mga kasipag yan. Para mawala yung kanyang mga mahaba-habang buhok sa mga nakalawit na buhok sa bandang baba. Pero normal lang yan mga kasipag pag trim yung gupit natin. Mayroon talaga marami talaga nga buhok na nakalawit na mahaba. Kaya kailangan lang natin siyang ipantay gamit yung razor. Yun po yun mga kasipag. Ganyan lang magupit mga kasipag yan. Ganyan lang. Yan. Pitik-pitik lang dyan sa bandang baba. Huwag nating isagad kasi magiging barber siya mga kasipag. Kung itaas pa natin yan, kailangan yung gamit natin na 1 lever guard. Pang pitik-pitik lang yan sa bandang baba mga kasipag. Yan. Kaya natin sinuklay talaga siya kasi yung buhok niya medyo kulot. Para mahagip, suklay, sabay hagod pabalik-balik, suklay na naman. Yun po mga kasipag. Balikan na naman natin siya. Suklay na naman natin, hagodin naman natin para sigurado maputol yung lahat ng buhok kasi medyo kulot yung buhok niya eh. Ganyan lang mga kasipag, tuloy lang yan mga kasipag yan. Balik tayo sa kwento mga kasipag. Dati akong OFW, ganito rin yung ko mga kasipag, wala akong gawa doon. Naglilingkod sa karamihan, nagsisilbi sa karamihan, sa maraming tao. Yun po yun mga kasipag, kasi ang priority ko talaga mga kasipag ay hindi yung pera kundi yung naglilingkod ng maayos, nagsisilbi ng maayos. At para sa akin, sumusunod na lang yung pera na yung mga kasipag. Kasi kung habulin natin yung pera ay para sa akin mga kasipag ay hindi tama yung mga kasipag. Kasi yung pera ay lalayo mga kasipag. Kailangan talaga nating habulin ay yung value. Yun po yung natutunan ko mga kasipag. At saka wag nating langlangin. Huwag baliwalain yung experience natin mga kasipag o skills na binigay ng Panginoon sa atin na nasa harap na natin. Kahit ano pa yan, kahit nagbibinta ng basura, basta kumikita makasipag kahit maliit,
Huwag natin siyang langlangin mga kasipag. Trabahuin pa rin natin siya. Huwag tayong maarte kasi yan yung binigay sa atin ng Panginoon na sa harap natin. Kasi kahit yung mga nagtatagumpay mga kasipag na mga negosyante, hindi yan sila tumitingin sa laki ng kita, kundi sa maliit na kita. Basta tuloy-tuloy consistent at saka marami, yung tinatawag na leverage mga kasipag. Kung mayroon kang kita dito, idoduplicate mo lang mga kasipag, matatawag na yun na leverage mga kasipag. Kaya lumaki yung kita lang mga kasipag. Nagiging mayaman sila kahit maliit yung kita, dinoduplicate nila, nile-leverage nila. Yun po yun mga kasipag. Hindi yan sa palakihan ng kita mga kasipag. Para sa akin mga kasipag, ay kontento na rin ako dito sa ganitong pwesto ko. Kasi mahal ang pwesto sa labas Nagre-rent ka ng pwesto, bayaran mo pa yung tubig, kuryente, yung deduction yan ay halos same lang din mga kasipag. Kung makilala ka nun mga kasipag na sila na mismo pupunta sa iyo, mas profitable yun po yun mga kasipag, yung para sa akin mga kasipag. Mga 6 years na rin akong barbero mga kasipag. Ito yung sideline ko pero tinatrabaho ko siya pag walang trabaho, yun po yun mga kasipag. Kaya wag na tayong maarte kung anong mga skills na dumating sa atin, kahit tagapulot pa ng basura o kahit ano pa yan, basta nasa harap natin, bigay ng Panginoon yan, trabahuin natin. Dahil lahat naman ay hindi sa malaki agad, kahit maliit, kung marami naman, ganun din yan, yung mga kasipag. Sabay wag natin kalimutan na mag-brush para malinis at maliwalas yung customer, kasi yung customer na irita din minsan pag may mga balahibo, lalo yung maliliit na mga balahibo na nahuhulog, yun po yung mga kasipag. Sabay ahita na natin siya, yun po yung mga kasipag. Sabay overcome natin yung taas mga kasipag. Kaya ako binago itong video na ito mga kasipag, para kahit hindi ka matuto, kundi matututo ka sa pagiging malakas yung loob. Yun po yung mga kasipag. Kasi yung kalaban kasi natin yung mga mahina yung loob Kaya hindi tayo nakapagsimula ng gusto natin. Yun po yung mga kasipag. Okay mga kasipag, samahan nyo pa ako sa aking video mga kasipag. Ako nahirapan ka gumupit mga kasipag ng mid-trim. Ganito lang magupit mga kasipag. Yan, kung napanood mo na ito mga kasipag, ay sigurado mga kasipag, kayang-kaya mo na ito mga kasipag. Kahit sa bahay gawin kagaya nito mga kasipag. Yan, overcome lang yan mga kasipag. Overcome sa taas hanggang maging okay mga kasipag. Sabay gamitan natin siya ng gunting kung pwede rin, at saka kung pwede pang finish ay gagamitan natin siya ng tining scissor kung medyo may makapal pa mga kasipag, o yung may mga maumbok o may mga dark spot mga kasipag, para mag-balance yung buhok. Yun po yung purpose ng tining scissor mga kasipag. Tapos pwede rin natin siya makasipag na gagamitan rin siya ng gunting for check, double check sa pang finish makasipag, kung mayroon pa bang mga nakausli na kunti makasipag. Lalo na nito na cure yung buhok niya kung medyo kulot, kaya kailangan i-check talaga natin para wala ang masyadong mahaba, kasi pangit tingnan yung may mahaba mga kasipag. Yan. Ayan malapit na matapos sa mga kasipag. Kailangan para natin pasadahan siya ng tining scissor, yung mga medyo maumbok o yung medyo makapal. Yun po yung makasipag. Kailangan nating tirahin siya ng tining scissor para mag-balance yung gupit. Yun po yung makasipag. Okay mga kasipag, kung sa palagay mo nakakatulong sa yung video na to, kung nagustuhan mo, pwede mo ko i-like, comment, and share or subscribe sa our YouTube channel. I-click mo na rin yung bell button below para ma-notify ka sa mga bago nating video ni upload. Okay mga kasipag, may kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay mga kasipag,
tapusin natin yung video natin hanggang sa muli.